Hello mga lods. So last video ko na i-share ko sa inyo yung department module. So ito yon. And ngayong gabi mga lods, ang i-share ko sa inyo is ang category. Ito yon. So dito sa category, kung napapansin nyo, sa kabilang side is nakalist doon ang mga department. So it means under this department, or sa bawat department na ito, may mga kanya-kanya siyang mga categories. So halimbawa sa frames, ito yung mga categories niya, at saka sa lens, ito yung mga categories niya. Sa monitor, ito yung categories niya. Sa printer, ito nyo, kung wala siyang categories, pwede natin add tayo ng printer dito. Halimbawa lang Epson LX310. Save lang natin. So it means lahat ng Epson LX310 or Epson, i-modify lang natin. So under ng Epson na printer is iba't ibang klase ng mga model, like sa Paul Epson LX300, 310, or ano-ano pang mga klase ng printer na nakakategorize sa Epson. So halimbawa mga loads is may babaguhin tayong category dito. For example, ito instead na parem, itong code na to, 1686, ito yon. So pwede nating baguhin kung dito tayo mismo sa category. So ang gagawin lang natin is i-click lang natin, i-enter lang natin itong record na to. Magbabago na itong department at saka yung category niya. Kasi kung ano yung category na napili mo, automatically ang gagawin niya is kukunin niya yung naka-assign na department sa category na ito. So halimbawa nagpili ako ng monitor, itong kung napapansin nyo, printer at chipson ito, at pag pumili ako ng Philips, babaguhin niya ito sa monitor at saka sa Philips ito. So enter natin. So nakita niyo mga loads, binago niya. So isi-save mo lang, save. So naka na yon, dahil ang naka-default mga loads is itong category nito na parem. So ang gagawin natin is palitan natin ng monitor, ito yon, at saka yung Philips na categories. So lalabas na itong tawag na record na pinalitan natin ng tawag na ng category mga loads. So I hope may natutunan kayo sa gabing ito, and thank you for watching my video. So enjoy everyone, and God bless.